Anong ginagawa mo dyan, Julia? Ha? Wala. Naglilinis. Bakit? Ano yung nasa bulsa mo? Bakit umbok na umbok? Halatang halata ang hugis. Anong laman yan, ha? Wala nga sabi eh. Bakit bang kulit mo? Hayop ka? Matapos ang lahat ng ginawa namin para sa'yo, pagnanakawan mo pa kami? Pero kung hindi lang sana kayo nagdadamot, hindi naman naaabot sa ganito. Ang bait-bait sa'yo ni Papa, at ang bait ko rin sa'yo. Tapos ganito lang ang gagawin mo sa amin? Wala kang utang na loob. At ako pa talagang walang utang na loob. Baka ikaw, matapos kitang paligayahin sa kama, pagdadamutan mo ko? Anong gusto mo? Ikaw lang lagi ang nakikinabang tapos ako wala man lamang makukuha? Hoy! Wala nang libre sa panahon ngayon, no? Kung alam ko lang na ganitong ugali mo, hindi na lang sana ako nagkagusto sa'yo. Humanda ka kay Papa pag uwi niya mamaya. Tingnan ko lang kung saan ka pupulutin. Aba, at nanakot pa? Anong gagawin nyo? Ipapadampot nyo ako? Ipapakidnap mo ako at ipapatapon sa malayo? Ganyan na ba kayo mayayaman? Puro pera't impluensya para lang manlamang ng kapwa? Mas masahol pa kayo kaysa sa amin. Bahala ka na nga dyan. Tandaan mong araw na to. Mula ngayon, hindi na kita mahal at hindi na ako magtatrabaho dito sa inyo. Last day ko na to. Quit na ako. I resign. Sabihin mo yan sa papa mo. Taon 2015, Makabebe, Pampanga. Pasado 12:00 ng tanghali na magsimula ang interview ni Julia sa bahay na plano niyang pasukan bilang kasambahay. Halos kalahating oras din siyang naghintay, nakaupo sa isang sofa habang ang magiging amo niyang si Herano na dating seaman at ang uniko iho nitong si Julian ay tahimik na nakaupo sa katapat na sofa. Magandang araw, miss. Sorry kung pinaghintay kita. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Magandang tanghali po, Sir Herano. Ako nga po pala si Julia Di Magiba, 18 years old. Nakatira po ako dun lang sa kabilang barangay. Matagal na pong patay ang father ko. Ang kasama ko na lang ngayon ay ang nanay ko. 2 lang po kami dahil wala po akong kapatid. Okay. Ibig sabihin, pwede kang tawagan dito anytime. Oo naman po, sir. Available ako anytime. Ito lang ang magiging work ko, kaya makakaasa kayo na kahit anong oras pwede akong pumunta dito. Ayos, sige. Since stay out ka pa lang naman dito, ang lagi mo lang gagawin ay ang paglilinis, mga gawaing kusina, mga labahan, at yung garden namin. Sa kusina, magliligpit ka lang. Hindi ka naman magluluto rito dahil ako lang lagi ang naghahanda ng pagkain namin. Same din sa paglalaba. Hindi araw-araw may labahin dito. Siguro every weekend lang ang schedule mo sa paglalaba. Bale, ang araw-araw lang talaga na magiging task mo ay paglilinis at pagdidilig sa garden namin. Ayos lang ba yun sa'yo? Naku, wala pong problema, sir. Kayang-kaya ko po lahat yan. Okay, sige. Tanggap ka na. Talaga po? Naku, maraming salamat po, sir. Thank you. Pagkatapos ng interview, pinaghintay siyang muli ng kanyang amo dahil may kukunin lang daw yun sa loob. Sumama na rin ang anak nitong si Albert na mukhang nahihiya pa sa kanya. Ayon sa lalaki, 20 taon pa lamang siya. Halos magkalapit lang ang edad nila ni Julia. Mas matanda lang ito ng 2 taon sa kanya. Higit sa lahat, may kagwapuhan din ang lalaki. Napatayo si Julia sa sofa at nilibot ang buong paligid. Pagkatapos ay napalapit pa siya sa isang salamin at tiningnan ang kanyang sarili. Grabe ka, Julia. Tiba-tiba ka talaga dito. Mukhang mabait at galante pa ang amo na napasukan mo. Tapos, ang gwapo rin ng anak niya. Grabe. Ngayon pa lang, nag-iinit ng katawan ko sa Albert na yon. Sayang nga lang at medyo tahimik pero di bali na. Gagawa na lang ako ng paraan para maging close kami. At kapag naging kami na pagdating ng araw, secure ng life ko. Yayaman na rin ako at magkakajowa pa ako ng gwapo. Ay, ang sarap na magiging buhay mo rito, Julia. Higit sa lahat, kahit maganda yung bahay, hindi rin naman ganun kalakihan. Ang dami rin gamit sa paligid. Mukhang marami-rami ako makukulembat dito Pero syempre, kailangan muna nating magpakitang gilas. Kailangan muna natin magpakabait.
At kapag nakakuha na tayo ng tamang tiyempo, dun mo na rin gagawin ang plano mo, Julia. Pagbalik ni Herano, nagulat siya sa iniabot nito sa kanya. Heto nga palang 5,000. Bayad yan sa pagtanggap mo ng trabaho. Bukod pa dyan ang magiging sweldo mo. Ay, seryoso, sir? May ganito talaga? Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto ko. Salamat talaga, sir, ha? Totoo nga ang sabi nila, napakabait at napakagalante nyo, grabe. At ang gwapo-gwapo nyo pa, ha? O, tama ng bola. Maraming salamat din. Siguro bukas ka na lang mag-start para makapagpahinga ka rin ngayong araw. Basta every 8 a.m. ang pasok mo, tapos 5 p.m. naman ang labas mo, okay? Okay na, okay. Maraming salamat po ulit, sir. Paglabas ni Julia, muli na naman niyang kinausap ang kanyang sarili. Hay, mukhang magiging masarap talagang buhay natin sa bahay na yun, self. Feeling ko, dito na talaga ako saswertehin. Pagka-uwi niya, naabutan niya ang kanyang inang sinaber na may bago na namang kalampungan sa kama at pareho pang nakahubad ang mga yon. Sanay na siya sa ganoong senaryo. Isa kasing dancer sa club ang kanyang ina at sumasideline din ito sa mga one-night stand. Yon ang ikinabubuhay ng kanyang nanay. Ang perang kinikita nito ay napupunta sa bahay at sa kanyang ibang lalaki. Nay, tingnan niyo tong pamaypay ko, oh. Ay, hoy, ang laki naman ng pamaypay mo, anak. 5,000? Saan galing yan? Saan pa ba? Eh di syempre dun sa inaplayan ko. Natanggap na ako bilang kasambahay dun kina Sir Herano, Nay. Yung seaman na may gwapong anak. Hala, seryoso? Dun ka napapasok ngayon? Oo, at bukas na rin ang start ko ron. Ang swerte ko, diba? Nakapasok pa ako sa bahay ng seaman na yon. Alam nyo, yung anak lang naman talaga niya ang target ko eh. Itong susweldohin ko ron, bonus na lamang to. Mabuti naman kung ganon, anak. Nakatagpo ka na rin sa wakas ng mabebembang mo. Yun lang, Nay. Hindi pa tayo sure dyan. Ang tahimik kasi nung anak eh, masyadong seryoso. Hindi makabasag pinggan. Kaya hindi ko alam kung magagawa ko ba siyang akitin. Pero sana magtagumpay ako, no? Kaya nga gagalingan ko eh para mawala ng hiya niya sa akin. Naku, Julia, support ako dyan. Para sa ekonomiya, go! Lumandi ka lang. True lalu, para sa ekonomiya. Ay, naku, kayo talaga mag-ina, o napakakulit nyo. Kinabukasan, maagang pumasok si Julia para sa unang araw niya sa trabaho. Pagkatapos ipaliwanag sa kanya ni Herano ang lahat ng gagawin, iniwan na siya nito dahil papasok daw yon sa trabaho. Ang kasama niya lang doon ay ang anak ng amo nito na si Albert. Ang problema nga lang, nakakulong naman sa kwarto ang lalaki at ayaw lumabas. Tila nahihiya pa rin talaga yon sa kanya, kaya naman parang wala rin siyang kasama sa bahay. Sinimulan niya na ang paglilinis at nagpatugtog na rin siya dahil bilin ng amo na pwede niya raw gamitin ang ilang mga gamit doon, nang sa ganon ay hindi siya mainip. Sa paglilinis ng babae, napatingala siya sa isang malaking litrato kung saan makikita si Herano, si Albert at ang pumanaw nitong asawa. Nandoon din ang kanyang lola na nagngangalang Carlota, na ayon sa amo niya ay nasa Australia at doon na nakatira. Umuuwi lang daw yon tuwing Abril para magbakasyon. Doon niya napansin na mas kahawig ni Albert ang kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay maagang namatay noong bata pa lamang ang lalaki. Pero ang napansin niya ay ang Lola Carlota nito, na sa unang tingin pa lamang parang may naramdaman na siyang kakaiba, parang may kung ano sa mga mata ng larawan, at ang aura na lumalabas doon ay hindi niya maintindihan. Pagka-uwi niya nung hapon na yun, nagkakwentuhan sila ng kaibigan niyang si Joseph na isang tricycle driver. Nagulat siya sa isang bagay na ikinwento nito sa kanya. Julia, alam mo bang may kwento tungkol sa pamilya nila? Ano namang kwento yon? Na yung nanay daw ni Sir Herano,
na lola naman ni Albert ay isang mambabarang. Ano? Baliw ka ba? Ayan ka na naman sa mga kwentong barbero mo eh. Totoo talaga yun, promise. Kahit itanong mo pa sa iba, alam nila na yung lola ni Albert, mambabarang. Sus, si Lola Carlota, yung nasa Australia? Oo, siya nga. Kilala namin siyang lahat dito, no? Hindi mo pa ba yung nakita? Taon-taon naman umuwi yun dito para magbakasyon eh. Ano naman ngayon? Wala naman akong pakialam sa buhay ng mayayaman na yan, no? Ang dami kong pinagkakaabalahan at problema na dapat kong intindihin. Kaya wala akong panahon para sa mga ganyang chismis. Sinasabi ko lang naman para alam mo. Kaya raw hindi na tumitira dito yung matandang yun at bakasyon na lang ang ginagawa. Kasi dati maraming lumalapit sa kanya para magpagamot o di kaya magpabarang. Kaso may nabarang siyang isang lalaki dati na inilapit lang sa kanya ng kliyente niya. Ang sabi ng kliyenteng yun, taksil na manloloko raw ang lalaking yun. Kaya siyempre, pinatawan niya ng parusa. Kaso, alam mo ba, nalaman ni Lola Carlota na yung babae pala talagang taksil at manloloko. Iniwan niya yung lalaki na totoong nagmamahal sa kanya. Tapos, pinalabas pa niya na yun daw ang manloloko. Kaya ayun, namatay sa barang. At yung babae naman, di kalaunan namatay rin. Matapos patawan ng parusa ni Lola Carlota dahil sa panloloko sa kanya. Kaso yun nga, dahil sa nangyari, labis siya na konsensya kaya nagpatayo sila ng bahay sa Australia at doon na siya tumitira. Nahihiya na siya mamalagi rito dahil ang dami nagalit sa kanya noon. Hindi raw siya marunong kumilatis ng babarangin. Sus, kung totoo man yan, bakit hindi ko alam? Bakit wala akong naririnig na ganyang kwento? Di ba nga sabi mo ang dami mong problema at mga ganap kaya wala kang panahon sa mayayaman? Natural, hindi mo na mamamalayan yun. Magmula pa noon, wala ka rin namang ibang nasa isip kundi puro lalaki. Ilang beses ka na bang nabigo sa pag-ibig at naglayas dito ng sobrang tagal, ha? Aba, hinalungkat pa talaga nakaraan ko. Pero yun nga, wala akong pakialam kahit anong klaseng salot pa yung lola ni Albert. Basta ko, si Albert ang target ko. Puso at katawan lang niya, sapat na. Kapag naging kami na, kahit gawin pa nila ako mambabarang o mangkukulam, okay lang sa akin. Handa ako magpatusok sa Albert na yon. Ay! Sus, sabi ko na nga ba yan ang dahilan kaya ka bigla nag-apply ng kasambahay ron. Kaya nga nagulat kami dahil bigla-bigla naghahanap ka ng trabaho. Samantalang dati ayaw na ayaw mong inuutusan dahil feeling donya ka sa pagbibigay ng pera sa'yo ng nanay mong pokpok. Hoy, kahit pokpok yon, maasim yon. Kaya nga kita mo, manang-mana ako sa kagandahan at kaseksihan niya. Sus, sige na lang, hindi na kita kokontrahin dyan. Tutal, libre lang naman ang mangarap eh. Aba, tarantadong tuwa. Umalis ka na nga dyan. Kinabukasan, abalang muli si Julia sa paglilinis. Sa pagkakataong yun, doon naman siya nagawi sa isang bakanteng kwarto. Binilin yun ni Gerano sa kanya. Kwarto raw yun dati ni Lola Carlota. At kahit matagal pa itong uuwi, nais niyang ipalinis yun kada buwan para naman hindi yun mapaglumaan. Dahil mag-isa lang naman siya roon, ginamit na rin niya ang pagkakataon na yon para mag-usisa. Nais lang niyang malaman kung totoo ba ang sinasabi ni Joseph na isa ngang mambabarang ang matanda. Kung totoo nga ang sinasabi ng kanyang kaibigan, siguradong may gamit yon na may kinalaman sa pambabarang. Tiningnan niya ang ilalim ng kama, lamesa at ang buong paligid, hanggang sa makarating siya sa aparador. Pagbukas noon, laking gulat niya nang makita sa sulok ang mga lumang kagamitan na sa tingin niya ay may kinalaman sa itim na mahika. Mayroong libro doon na naglalaman ng mga ritual na nakasulat sa lengguwaheng hindi niya maintindihan. May mga garapon at bote rin na may lamang tuyong dahon, kandilang kakaiba ang kulay at mga purselas o alahas na kakaiba ang disenyo na may mga nakakatakot din na simbolo. Ngunit habang tinitingnan niya yon, biglang bumukas ang pinto ng silid na labis niyang ikinagulat. Nagulat siya nang makita ang pagpasok ni Albert. Agad niyang isinara ang aparador. Buti na lamang hindi siya nito nahuli sa kanyang ginagawa. Nagkatinginan pa sila ng lalaki pagkatapos nitong pumasok. Albert,
May kailangan ka? May kukunin lang sana ako. Ganun ba? Ay, sige, kunin mo na lang. Maya-maya, naglakad ang lalaki patungo sa aparador. Tumalikod naman si Julia at nagkunwaring nagwawalis. Ngunit sa paglabas nito, nagulat siya sa nakita niyang daladala ng lalaki. Hawak nun ang itim na librong nakita niya kanina sa sulok ng aparador. Dahil doon, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa labis na kuryosidad, napilitan siyang huminto sa kanyang ginagawa at palihim yung sinundan. Pumasok ang lalaki sa loob ng kanyang kwarto at isinara ang pintuan. Sinubukan niyang idikit ang kanyang tenga doon. Narinig niya ang boses ng lalaki. Tila may kausap ito, hanggang sa maging malinaw sa kanyang pandinig na ang kausap sa cellphone ay ang kanyang lola Carlota. Dinig pa niya ang boses ng matanda dahil naka-loudspeaker ang cellphone ni Albert. Anong page ba nun, Lola? San banda rito? Nasa bandang dulo, Apo. Yung may pentagram na symbol. Kaso, hindi ko naman po maintindihan yung nakasulat, Lola eh. Kapampangan po eh. Pero nababasa mo pa rin naman, hindi ba? Mabibigkas mo pa rin, kaya pwede pa rin yan. Pero, Lola, medyo kinakabahan po ako eh. Akala ko ba ikaw ang may gusto nito? Tinutulungan lang naman kita. Itatago ko na lang po muna to, Lola. Sa susunod ka na lang pag-aaralan, para kasing hindi pa talaga ako handa ngayon eh. Ay nako, ikaw ang bahala. Ikaw naman na may gusto niyan. Ewan ko ba kung bakit pabago-bago ang isip mo. Narinig ni Julia na naglakad ang lalaki, kaya agad na siyang nagbalik sa kwarto na kanyang nililinis at isinara ang pintuan noon. Mula roon, napasandal siya at napahagod sa kanyang ulo. Ano kaya ang ibig sabihin ng kanyang mga narinig? Nagpapaturo si Albert sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Ibig sabihin, nagpapaturo ito na mambarang. At dahil sa kanyang mga narinig, napatunayan na ni Julia sa kanyang sarili na totoo nga ang lahat ng sinabi ni Joseph. Isa nga talagang mambabarang ang matanda at ngayon pati ang apo nito ay tila nais ng turuan gamit ang librong yon. Makalipas ang ilang linggo, naabutan ni Julia ang inang sinaber na umiiyak sa may lamesa. Agad niya itong nilapitan at kinausap. Bakit kayo umiiyak dyan? Nakakasira ng beauty yan, ha? May problema ako, anak. Kayo? Magkakaproblema? Lahat na nga lang na lalaki nasa inyo na. Yun na nga eh. Lahat ng lalaking nagustuhan ko ay nakuha at natikman ko naman. Pero yung lalaki na gustong-gusto kong maging kabiyak at maging parte ng buhay ko, yun pang nagtaboy sa akin ngayon. Ano? Wow, ha? May sakit ka ba? Kailan ka pa natutong magseryoso sa pagmamahal, Nay? Sino ba yung lalaking yan, Aber? Si Ramon. Ha? Si Mang Ramon? As in si Mang Ramon na nagtitinda sa palengke? Ay, Diyos ko! Ano naman ang nagustuhan niyo ron, Nay? Oo, medyo maganda-ganda pa naman ang katawan at itsura niya ngayon kahit nasa 40 plus na siya, pero bakit naman sa kanya pa kayo nahulog at nagkakaganyan? Kasing edad niyo na yun. Ang dami-dami niyong bagets na inuuwi rito. Wala ba kayo napili ron na maging kabiyak ng puso niyo? Kailangan niyo pa talagang kaedad niyo? Sa itsura pa lang ni Mang Ramon, parang batag sa hamon ng buhay yun eh. Ano naman ang magagawa ko kung sa kanya talaga tumibok ang puso ko? Minsan wala naman sa edad o katayuan sa buhay yan. Ang puso ang magdidikta kung sinong gugustuhin niya, hindi ang katawang lupa natin. Kaso, may asawa na yung pinili niyo. Di ba asawa yun ni Aling Susan na nasa Canada ngayon? Yun na nga eh. Nung huling nag-usap kami, nakipaghiwalay na siya sa akin. Ang sabi niya, hindi na raw niya kayang lokohin ang asawa niya. Gusto na raw niya magbagong buhay dahil malapit nang umuwi si Susan. At pagka-uwi rito, magsasama na raw sila at lilipat na ng ibang lugar. Diyos ko naman kasi, Nay.
Bakit naman kasi sa lahat ng lalaki, doon pa talaga kayo mahuhulog sa may asawa na? Ang swerte nyo nga dahil marami kayong pera lagi at kahit bagets kayang-kaya nyo makuha. Tapos doon pa talaga kayo magpapakahulog sa matandang may jowa na? Hindi mo talaga maiintindihan. Kasi wala ka pa naman naging seryosong karelasyon sa buhay mo. Puro tikim ka lang din naman sa mga nagiging lalaki mo eh. At iniiwan mo rin kapag pinagsawaan mo na. Ganon din naman ako sa mga lalaki ko. Pero ibang usapan pagdating kay Ramon. Siya talagang itinitubok ng puso kong sugatan. Ay nako, ewan ko sa inyo, Nay. Talaga masasaktan kayo dyan dahil may sarili nang ang pamilya yon. Huwag mo nang ipagpilitan ng sarili mo. Wala kang magagawa. Kailangan mo talagang tanggapin ang pagkatalo dyan. Kailangan mong tanggapin na kabit ka lang. At kapag nagdesisyon na ang lalaki, wala kang magagawa kung sinong pipiliin niya. Dahil anytime, pwede magbago ang isip niya. Higit sa lahat, hindi rin puro fairy tale ang buhay ng mga kabet, no? Minsan dumarating sa point na bumabalik pa rin ang damdamin ng lalaki sa original niyang asawa. Kaya hanggat hindi siya nakikipag-divorce, huwag kang pakasisiguro na ikaw talagang pipiliin niya. Grabe anak. Lalo mo naman akong pinapayak sa mga sinasabi mong yan eh. Ganun talaga, Nay. Pero, bakit kasi nagmahal-mahal ka pa? Tapos yun pa napili mo may asawa? Hindi talaga kita magets dyan. Alam mo kasi anak, sa pag-aasawa, may batas yan. Bawal mga bet o bawal mga bet. Pero pag sinabi, pag nag-comply ka na bawal nga mga bet, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng pag-aasawa nyo. At sinabit mo ulit, pwede ka ng mga bet. Ano? Ano raw? Hindi kita maintindihan, Nay. Yan bang epekto ng pagmamahal sa'yo? Nababaliw ka na, Nay. Nagdadrugs ka ba? Naku anak, kahit ako wala rin maintindihan sa sinabi kong yun, pero basta kalimutan mo na lang. Ang sakit-sakit talaga. Ganun talaga. Wala tayong magagawa ron kasi kumakabit lang naman tayo eh. Kabit ka lang niya, Nay. Kumbaga sa isda, sinibad mo yung bingwet. Tapos, maghihintay ka lang kung sino sa inyo ng asawa niya ang hihilahin pa itaas para mapili ng mamimingwet. Ano raw? Anong sinabi mo, anak? Ikaw yata nagda-drugs dyan eh. Hindi ko maintindihan. Nalito na rin tuloy ako. Kalimutan na nga lang natin yon, Nay. Pero ang point ko lang naman, huwag kang umasa na ikaw pa rin ang pipiliin niya sa huli porket nagtaksil siya sa asawa niya. Dahil sa mga ganyang sitwasyon, pwede lang tayong kumapit hanggat pinapakapit tayo. Pero kapag sila na mismo ang bumitaw, wala na tayong magagawa kundi ang mag-move on na lang, Nay. Nakakaiyak, anak. Nakakaiyak yung usapan natin. Wala akong maintindihan. Pero, salamat pa rin sa payo mo. Siguro nga dapat kalimutan ko na siya. Dapat talaga. Ang dami-daming lalaki dyan eh. Marami kang pwedeng ipalit sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap, nagyakapan na lamang ang mag-ina. Isang umaga, nagbilin si Herano na magluto siya ng ulam para kay Albert. Hindi raw ito makapagluluto dahil malayo ang kanyang pupuntahan. May lagnat ang kanyang anak at kailangan nito ng mahihigop na sabaw. Okay lang po ba kung tinolang manok na lang ang lutuin ko? Oo, mas maganda nga yun. At mas gusto rin yun ni Albert. Salamat, Julia, ha? Ikaw na munang bahala sa kanya. Tapos, painumin mo rin siya ng gamot. Nasa ibabaw lang ng ref yung paracetamol na binili ko kagabi. Sige lang po, sir. Ako na pong bahala sa kanya. Ingat po kayo sa biyahe. Maraming salamat. Binilisan ni Julia ang paglilinis sa buong bahay. Pagkatapos ay agad siyang nagtrabaho sa kusina para ipagluto ng pagkain ang anak ng kanyang amo. Mabuti na lang kahit papano may talento siya sa pagluluto, kaya meron siyang magagamit dito para mahulog ang loob ni Albert sa kanya. Pagsapit ng tanghali, hinatid niya na ang pagkain nito sa kwarto gamit ang isang tray. Naabutan niyang balot na balot ng kumot ang lalaki at nakapatay ang aircon sa silid nito. Albert, heto ng pagkain mo. Ipinagluto kita ng tinolang manok, tamang-tama sa lignat mo, para makahigop ka ng sabaw. Salamat po, Ma'am Julia.
Ano ka ba? Ang lakas naman makatanda nun. Julia na lang. Alam mo, mas matanda ka pa nga sa akin eh. 18 pa lang ako, no? Ganun ba? Sorry po, hindi ko alam. Akala ko kasi nasa mid-30s na po kayo eh. Ay, grabe siya, oh. Pero sige, I'll take that as a compliment na lang. Total, sabi rin naman nila, kapag nasa 30s ka na, it means matatag at matibay na ang loob mo, di ba? At saka, mature ka na. Ikaw ang nagluto nito? Oo naman, niluto ko yan para sa'yo. Nabanggit kasi ng papa mo na may sakit ka eh, kaya nagluto ako ng sabaw para sa'yo. Para madali mo mabawi ang tubig na nawala sa katawan mo. Kaya sige na, kain na. At pagtapos mong kumain, inumin mo na tong gamot na binili ng papa mo. 3 times a day to, ha? Tapos, babalikan na lang kita dito mamaya. Salamat, Julia. Oo, tama na yan. Huwag ka na mag-ma'am sa akin dahil hindi naman ako matanda, ha? Magkalapit lang ang edad natin, tsaka mas bata ako sa'yo, okay? Huwag mo rin kalilimutan na ako ang katulong dito at saka ikaw ang amo, ha? Opo. Opo? Huwag ka na mangupo sa akin, mas matanda ka nga. Sige na, maiwan na kita dyan, ha? Magpagaling ka. Pagkatapos ihatid ang pagkain, lumabas na lamang ng kwarto si Julia. Tawang-tawa siya sa naging pag-uusap nila ni Albert. Kahit medyo masakit dahil napagkamalan siya nitong 30 anyos na, ang mahalaga ay nagkapansinan na sila at nabanggit na nito ang kanyang pangalan. Sapat na yun sa kanya para mamula sa kilig ang kanyang muka. Pagkababa sa sala, muli siyang humarap sa salamin. Hay nako, Julia. Ganun na ba talaga katanda ang pagmumukha mo para mapagkamalan kang 30 na? Diyos ko naman. Pero hindi na bale. Ang importante, pinansin niya na ako at nakapag-usap na kami. Sana magtuloy-tuloy na. Sana lagi lang siyang magkasakit para lagi ko siyang may pagluto. Pero syempre, joke lang yon. Paano ko naman siya matitikman kung sakitin siya, diba? Baka mahawa pa ako. Hay nako, basta, self, konting taste na lang. Magiging close din kayo ni Albert. Sinisiguro ko sa'yo na mapapasayo rin siya. Makalipas ang ilang araw, gumaling na ang binata sa kanyang sakit. Kaya naman muli na namang nagkulong ang lalaki sa loob ng kanyang kwarto. Hindi na naman makapasok si Julia. Nang mga huling araw na may sakit pa ito, malaya siyang nakakapaglabas-masok doon para hatiran yon ng pagkain at gamot. Pero ngayon, hindi niya na alam kung paano pa sila magkakausap muli kung ayaw naman lumabas ng lalaki. Isa pang napansin niya, hindi rin ito lumalabas kahit sa labas mismo ng bahay. Parang wala itong kaibigan. Wala siyang nakikitang kakilala ni Albert na dumadalaw sa kanya. Samantala, nagpaalam si Julia kay Albert kung pwede niyang linisin ang kwarto nito. Ibinilin kasi ni Herrano kaninang umaga na dapat raw siya maglinis sa loob ng silid dahil hindi raw marunong magligpit ang lalaki. Sobrang gulo nga naman ang kwarto noon nang siya ay pumasok. Mabuti na lamang pinayagan siya nito at hindi yun umalis sa loob ng silid. Bagkus ay umupo lamang yon sa harap ng mesa at nagbasa ng libro. Pero nagulat siya nang makitang ang binabasa nito ay ang itim na libro na kinuha niya sa aparador ni Lola Carlota, ang librong naglalaman ng mga ritual sa pambabarang. Habang siya ay naglilinis, panay ang sulyap niya sa lalaki na sobrang abala sa pagbabasa ng libro. Napapaisip tuloy siya kung sino ang pwedeng maging kaaway ng lalaki para patawan nito ng barang. Gayong napakatahimik lamang noon at hindi lumalabas ng bahay. Nang matapos sa pagbabasa ang lalaki, nakita niyang sinara nito ang itim na libro. Doon niya sinamantala ang pagkakataon para makapag-usap silang muli. Lumapit siya sa bandang aparador at nagkunwaring nagpupunas. Albert, ano yung binabasa mo? Wala. Libro lang yun ni Papa. Ganon? Hindi ka ba naiinip dito sa kwarto mo? Parang hindi kasi kita nakikitang lumalabas eh. Bakasyon pa kasi. Wala namang pasok.
Pero kahit naman walang pasok, pwede ka namang gumala o mamasyal sa labas, diba? Para makapag-exercise ka rin at mas gumanda ang katawan mo. May mga gym equipment naman ako dito sa kwarto. Dito na ako nag-exercise. Ganun ba? Wala ka bang balak lumabas o gumala kahit sandali lang? Ayaw mo bang makasagap ng sariwang hangin? Hindi ako mahilig lumabas eh. Tsaka nahihiya rin kasi ako. Hala, bakit naman? Wala lang. Wala naman kasi akong masyadong kakilala rito eh. Ano ka ba? Wala kang dapat ikahiya. Mababait naman ang mga taga rito. Hindi sila mahilig kaya hindi ka rin pakikialaman ng mga yan kahit lumabas ka pa. Nung sinubukan ko kasing lumabas at maglakad-lakad, ang daming nakatitig sa akin. Medyo masama din ang tingin nila kaya hindi ko maiwasang mailang. Alam mo, ganun lang talaga sila minsan. Siyempre, bihira ka lang nilang makita, kaya natural lang na mapapatingin talaga sila sa'yo. Curious kasi ang mga yan. Pero kapag araw-araw ka na nilang nakikita, promise, hindi ka natititigan ng mga yan. Oo nga, siguro. Sana tama ka. Alam mo, buti pa, subukan natin maglakad. Marami akong alam na pasyalan dito na siguradong mag-e-enjoy ka. Kapag wala na akong ginagawa sa hapon, minsan samahan mo ako sa labas para malibang ka rin at para masanay ka rin sa outside world. Promise, marami magagandang pasyalan dito. Sige, next time. O sige, next time ha. Babalikan ulit kita. Sa loob, lihim na kinikilig si Julia dahil narinig niyang muli ang mahinhin ngunit napakamaskuladong boses ni Albert. Siya yung tipo ng lalaki na napakahinhin, napakaamo pero napakasarap tingnan. Parang isang putahe na hinding-hindi pagsasawaan ni Julia. Isang araw, nakumbinsi niya si Albert na lumabas. Naubusan na kasi ito ng pagkain sa ref kaya napilitang sumama sa kanya at naggrocery. Yon ang kauna-unahang nakita niyang nakalabas ang lalaki at nakasama pa. Sobrang kilig na kilig ang dalaga. Feeling niya pag-aari niya na si Albert. Ang daming napapatingin sa kanya pero lalo niyang pinapatay ang mga ito sa inggit. Pagka-uwi nila sa bahay, sabay silang nagmeryenda nang binili niyang ice cream. Bakas ang kasiyahan sa mukha ng lalaki. Mukhang nag-enjoy yon sa ginawa nilang paglabas. O diba, sabi ko sa iyo masayang lumabas. Salamat Julia sa pagtulong sa akin sa groceries. Walang anuman, pero alam mo, dapat sanayin mo ng sarili mo na lumabas ngayon. Huwag kang mahihiya. Kita mo naman kanina, diba? 3 beses tayo nagpalakad-lakad dun sa malapit sa amin. Nung una, ang dami talagang tumitingin sa'yo. Pero nung pangalawa at pangatlo, hindi ka na nila pinapansin kasi nasanay na sila. Kaya kung gusto mong hindi ka na nila tingnan, dalas-dalasan mong paglabas ng bahay. Sige, susubukan ko yan. Salamat ulit, Julia ha. Nang sumunod na linggo, muli niyang nakumbinsing lumabas si Albert. Habang nagbibihis ito ng pang-alis, nakita niyang naghubad ito ng t-shirt at nagpalit ng damit na panlabas. Sobra siyang nabighani nang makita ang napakakinis at napakalaki nitong katawan. Puno yun ng muscle at litaw na litaw ang abs kahit hindi nagpe-flex. Napakaganda rin ng hugis ng likod ni Albert. Kaya naman, paglabas nila, hindi niya maiwasang kiligin habang naglalakad. Walang ibang pumapasok sa kanyang isip kundi ang napakagandang katawan nito. At kahit may damit na yon, litaw na litaw pa rin ang kamatsuhan. Dahil sa paglabas-labas nilang yon, unti-unti niya nang nakukuha ang loob ng lalaki. Dumating ang araw na hindi niya na yon kailangang pilitin pa dahil ito na mismo ang kusang lumalapit sa kanya para magyayang lumabas. Lagi siyang nililibre ni Albert at kapag nasa bahay ay lagi na rin silang magkasabay kumain. Mula noon, hindi na nagkukulong ang lalaki sa kanyang kwarto. Ine-explore niya na ang bawat sulok ng bahay kung saan siya naglilinis. Nakikipagkwentuhan na rin ito sa kanya.
At kung magkulong man yun sa kwarto, malaya na rin siyang nakakapasok doon. Hindi na yun nahihiya kay Julia. Isang umaga, habang siya ay nagluluto ng tanghalian, nagpatugtog siya ng Bluetooth speaker sa sala. Pinatugtog niya ang paborito niyang kanta. Bigla namang bumaba si Albert at naabutan siya roon. Lumapit yon sa kanya at nagtanong kung ano ang ulam. Ay, eto, nagluluto ako ng pikadilyo. Kumakain ka ba nito? Oo naman. Isa rin yan sa mga paborito ko. Ganun ba? Sige, konting hintay na lang. Malapit na itong matapos. Alam mo, ang sarap ng mga luto mo. Saan mo natutunan yan? Siyempre, tinuruan ako ng nanay ko. Alam mo kasi, 2 na lang kami magkasama sa bahay. Kaya, sino pa ba magtutulungan, diba? Kaya ayun, murang edad pa lamang, naturuan niya na ako ng mga gawaing bahay. Sa tingin mo ba matatanggap ako rito kung hindi ako marunong ng ganito? Ang galing mo pala. Ang dami mong talent sa pagluluto, Julia. Naku, ng bola pa. O siya, sige na, umupo ka na ron. Malapit na tumatapos. Ihanda mo na rin ang plato mo. Okay, ikukuha na rin kita ng plato mo. Sabay tayong kakain. Ay, Diyos ko po. Eto na yun. Jackpot! Ha? Ano yun? Wala. Ang sabi ko, ihanda mo na yung mga plato tapos ako naman, magsasandok na ng ulam. Hindi maiwasang maglulundag ni Julia pagtalikod ni Albert. Sobrang kilig na kilig ang dalaga. Kulang na lang ay sumabog ang mukha niya sa labis na pamumula. At nang magsalo nga sila ni Albert sa mesa, para na siyang nasa langit, dala ng sobrang kasiyahan. Pati ang lalaki ay napansin ang pamumula ng kanyang muka. Julia, may sakit ka ba? Kasi yung mukha mo parang namamaga. Hindi wala. Ganito lang talaga ako kasi mainit ang panahon Ikaw ba? Hindi ba namumula rin yung mukha mo kapag mainit? Hindi naman. Oy, siya, sige. Kumain na tayo. Isang gabi, kakwentuhan muli ni Julia ang kanyang ina. Katatapos lang nung makipagbembangan sa bagets na bisita kanina, kaya naman ngayon, pinagsasaluhan nila ang natirang beer at mga pulutan sa mesa. O ano anak? Anong latest natin ngayon? May balita ka ba dyan? Hay nako, Nay. Umaayon talaga ang lahat sa plano ko. Alam mo ba, sobrang close na kami ngayon ni Albert. Talaga ba? Paano mo napaamo yung lalaking yon? Sa itsura mong yan. Talaga lang, Nay, ha? Ikaw pa talaga magsasabi niyan, imbis na palakasin mo ang loob ko? Sorry naman, hindi lang kasi ako makapaniwala Ano bang ginawa mo't naging close na kayo? Aba, syempre ginamit ko ang ganda ko. Tapos, araw-araw ko rin siyang binubusog sa sarap ng luto ko. Ayun, siya na mismo nag-aaya sa akin ngayon na lumabas. Ang sweet, diba? Lagi niya kaya ako nililibre tuwing hapon. Grabe, ha? Ano nang balak mo sa kanya? Syempre, doon na tayo sa final step. Unti-unti ko na siyang aakitin hanggang sa bumigay na siya sa akin. Feeling ko malapit na talaga mangyari yun, Nay. Malapit na kami sa exciting part. Kaya itotodo ko na to para sa ekonomiya. Gora anak, para sa ekonomiya. Para tumaas na lalo ang ekonomiya ng buhay natin at makalipat na tayo sa maganda-gandang bahay at makabili na rin ng sariling gamit. Itaas mo ang bandila natin. Mag-asawa ka ng mayaman tapos bigyan mo rin ako ng magandang lahi. Ay, grabe ha. Hindi pa nga kami kinakasal na Pero pwede rin naman. Malay mo tanggapin agad ang katawan ko yung ano niya, di ba? Naku, ang saya-saya nito. Kinabukasan, pagkatapos niyang maglinis sa sala, nagtungo siya sa kwarto ng lalaki para doon naman maglinis. Excited siyang pumasok, ngunit pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang marinig ang tumutugtog na loudspeaker ng lalaki. Walang iba kundi ang paboritong kanta ni Julia. Ngunit ang mas matindi pa roon, nakatopless si Albert kahit malakas ang aircon. Nakita na naman niya ang napakalaki at napakasarap nitong katawan. Albert? Oh, Julia, andyan ka na pala. Maglilinis ka na ba? Oo, sana Busy ka ba? Hindi naman. Sige, dito ka na.
Okay ang pinapatugtog mo Hindi ko alam na nakikinig ka rin pala ng mga ganyang kanta. Ang totoo niyan, naging hilig ko lang ang mga kantang ganito dahil sa'yo. Ano? Talaga? Nagustuhan ko kasi yung mga pinapatugtog mo sa sala, kaya ginaya ko na rin. Seryoso? Oo naman, seryosong seryoso. Nagulat at kinabahan si Julia, lalo na nang makita ang unti-unting paglapit sa kanya ni Albert habang pineflex ang maganda nitong katawan. Siyempre, siya naman ay napaatras kunwari at napasandal sa isang pader. Kunwari ay kabado siya, pero ang totoo ay naglalaway na siya sa susunod na gagawin ng lalaki. Matapos ang kanilang marahas na titigan, lumapit na ito sa kanya at nagdikit na ang kanilang katawan. Hindi niya na mapigilan ang paggapang ng mainit na sandali. Ang pinakamasarap na sandali ng kanyang buhay. Lalong lumakas ang kanyang enerhiya sa katawan nang matikman na ang labi ni Albert. Sa wakas, natupad na rin ang exciting part na matagal niya nang pinagpaplanuhan. Nagbunga na ang lahat ng paghihirap niya para makuha ang loob nito. Naging mainit ang buong maghapong yun para sa kanilang dalawa. Julia, salamat Bakit? Para saan? Dahil sa'yo, nawala na yung hiya ko sa katawan. Binuhay mong pagkalalaki ko na matagal ding nahimbing sa pagkakatulog. Maraming salamat dahil binago mo ko. Naku, wala yon. Basta, kung gusto mo pang lumigaya ulit, nandito lamang ako. Willing ako na pasahin ka ulit kahit kailan mo gusto. Kahit saan at kahit sa paanong paraan. Basta, salamat, Julia. I love you. I love you too, Albert. At pagkatapos nga noon, muli na silang naghalikan. Pero hindi na rin sila pwedeng sumagad pa dahil mag-aalas 7 na. Pauwi na ang tatay ni Albert, habang siya naman ay dapat kanina pa nakauwi sa kanilang bahay. Hanggang sa gabi, hindi nawawala ang pamumula ng pisngi ni Julia. Napansin tuloy yon ng kanyang ina. Hoy babae, bakit kanina pa namumula yung mukha mo dyan Anong meron? Nay, nakasampung rounds yata kami kanina ni Albert. Ano ka mo? Talaga? 10 rounds? Oo, Nay. Finally, tataas na talaga ang ekonomiya, yayaman na tayo, at malalahian na rin tayo ng napakagandang pamilya. Ay! Oh, congratulations, anak. Proud na proud ang mami na bear mo sa'yo. Buti ka pa kinaya niya yun. Samantalang ako sa edad kong ito, hanggang 3 rounds na lang ang kaya ko, kasi madali na akong hingalin. Naku, Nay, syempre first time namin to. Nabitin pa nga kami Madadagdagan pa sana yun kung hindi lang uuwi ng ganong oras yung tatay niya. So, anong next plan mo, baby girl ko? Syempre, gagamitin kong pagkahumaling niya sa akin para mahututan ko siya ng pera. Kaya ngayon pa lang, Nay, maghanap ka na ng maganda-gandang bahay sa malayo. Lilipat na tayo ng lugar. Ang taray! Nagmamadali nang umalis Go, 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 anak ko! Yes! Para sa ekonomiya! Nang sumunod na mga araw, pinaulanan muna ng lambing ni Julia si Albert habang tuwang-tuwa naman ang lalaki sa kanyang ginagawa. At nang sa tingin niya ay nakuha niya na ang loob nito, doon niya na ginawa ang kanyang binabalak. Albert, may hihilingin lang sana akong pabor kung okay lang sa'yo. Sige lang. Ano ba yon? Alam mo kasi, medyo marami kaming bayarin sa bahay Kaya naman yung unang sweldo ko sa pagtatrabaho ko rito, naubos na agad. At dahil sa susunod na buwan pa yung susunod na sahod ko, pwede bang makahiram kahit magkano lang? Pandagdag lang sana sa mga bayarin namin. Pasensya ka na kung sa'yo na ako nagsabi. Kasi alam mo naman, laging wala yung papa mo, nasa trabaho.
Sa kanya ko dapat sinasabi to pero dahil anak ka naman niya, parang amo na rin kita, diba? Kaya sinasabi ko na rin sa'yo to. Pasensya ka na talaga, ha? Ganun ba? Sige, okay lang. Tutal, sobrang pinasaya mo naman ako. Kaya, eto. Nakita niyang dumukot ang lalaki sa pitakan nito. Maya-maya, binigyan siya ng 3,000 piso na labis naman niyang ikinatuwa. Wow, grabe! Salamat ha! Grabe talaga! Sobrang nakakahiya pero kung hindi lang ako nangangailangan, hindi ko namang gagawin to Ano ka ba? Okay lang yan. Hindi ka naman naiba sa akin Dahil sa'yo, nagbago na ang tingin ko sa mundo. Hindi na boring ang buhay. Kaya, deserve mo matulungan, Julia. Salamat talaga, Bebe. Albert. Salamat talaga, friend. Love na talaga as a friend. I love you too, as a special someone in my life. Ay! Ano yon? Ano sabi mo? Totoo ba yung narinig ko? Oo, totoo yun. Special ka na sa buhay ko, Julia. Kaya huwag ka na mahihiya magsabi sa akin, ha? Gagawin kong lahat para matulungan ka. Ay, Diyos ko po! Jackpot! Ha? Ano yon? Ay, wala. Ang ibig kong sabihin, the best ka talaga. Sabi ko naman sa iyo hindi ka dapat mahiya at matakot sa tao dahil nasa mga katulad ko ang tunay na kaligayahan. Makalipas ang 1 linggo, pagkatapos maglinis sa sala ay naisipang akyatin ni Julia si Albert. Ipinagluto niya pa yun ng merienda para lalo yung matuwa sa kanya. Pero nagulat siya nang makita yung lumabas ng kwarto at pumasok sa silid ng kanyang lola. Nagulat pa siya dahil muling dinala nito ang itim na libro. Pasimple siyang sumunod at sumilip sa pintuan. Nakita niyang isinoli ng lalaki ang itim na libro sa sulok ng aparador. At bago pa siya nito mapansin, umiwas na agad siya at nagbalik sa may hagdanan. Kaya paglabas nun sa pintuan, naabutan siyang paakyat pa lamang kunwari ng hagdan. Dala ang hinanda niyang merienda. Hi, Albert. Etong merienda mo, Tara na sa baba. Akala ko busy ka pa rin Sige. Susunod na lang ako. Salamat, Julia. Pagkababa ng lalaki, sabay silang kumaing muli. At nang makuha niya na ulit ang kiliti noon, doon na siya muling humirit ng pera. Ang dahilan naman niya ay nagkasakit daw ang kanyang nanay, kaya kailangan ng pambili ng gamot. Alam mo naman na sa katapusan pang sahod ko, kaya walang-wala pa talaga ako ngayon. Pasensya ka na talaga, Albert. Sige lang, kukuha ko ng pera mamaya sa taas, ha? Para sa'yo, Julia. Ibibigay ko ang lahat. Salamat talaga, love. I love you as a special someone to my heart. I love you too, baby Julia. Ay, ano ba? Kumakain ako Baka mabulunan ako sa kilig niyan. Habang nagtatagal ang kanilang kakaibang relasyon, dumadalas na rin ang paghingi ni Julia kay Albert. Sa pagkakataong yun, hindi na lang pera ang kanyang hinihingi, pati na rin ang mga alahas at ibang gamit sa bahay na karamihan ay pag-aari ng yumao niyang ina. Sa una, nakukumbinsi pa niya ang lalaki na magbigay, pero nang hingin niya na ang isang espesyal na kwintas ng kanyang nanay, doon na ito tumanggi sa kanya, na punong-puno ng lungkot at hiya. Sorry talaga, Julia, pero hindi na talaga pwede to Importanteng gamit kasi to ni Mama. Kahit si Papa inaalagaan to at kabisado niya to. Kapag bigla tong nawala, sigurado magagalit sa akin si Papa at akong una niyang pagagalitan. Ano ba naman ang meron dyan sa kwintas na yan? Patay na nga Mama mo, diba? Ano pang silbi niyan kung nakatago lang yan dyan? Akin na, sige na. Huwag ka mag-alala. Paliligayahin ulit kita mamaya. Teka, may sentimental value kasi to para kay Papa Kaya ayaw niya tong ibenta o ipamigay. Alam mo naman yun, di ba? Ay nako,
Kapag hindi mo binigay sa akin yan, magtatampo ko. Hindi na kita pagbibigyan sa gusto mo. Sige ka. Ay, teka, wag naman ganun. Yun na nga lang ang kaligayahan ko eh. Bakit pinagdadamutan mo ako? Parang hindi mo na ako gusto niyan eh. Siyempre naman gusto kita, ano ka ba? Ikaw nga ang kaligayahan ko eh. Paano naman ako? Hindi mo man lang ba ako paliligayahin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gusto ko? Ha? Iyang kasing kwintas na yan, ibang usapan na kasi yan, Julia eh. Ay nako, bahala ka dyan. Para lalong ma-pressure ang lalaki, ay iniwan niya na yun sa kwarto at nagbalik na siya sa sala. Sinadya niyang hindi yun pansinin buong maghapon. Sa huli, sa kabila ng takot at panghihinayang, ibinigay pa rin sa kanya ni Albert ang hinihingi niyang kwintas. Doon lang niya nginitian ang lalaki at kinausap. Gumanti rin ito ng yakap sa kanya pero halatang hindi ito ganap na masaya. Kinurot niya na lamang niya yun sa pisngi, saka hinalikan. Makalipas ang 1 buwan, mas lalo pang tumindi ang paghingi ni Julia ng kung ano-ano kay Albert. Umabot pa sa punto na pati iniingatang kayamanan ng kanyang ama ay hinihingi na ng dalaga. Doon na sila nagsimulang magtalo ni Albert. Nako, yan ang talagang hindi na pwede. Kay Papa yan. Bilang niya lahat yan. Kapag nagkulang yan kahit isa, hindi naman ikaw ang mapapagalitan eh. Ako. Dahil lahat ng hilingin mo, binibigay ko sa'yo. Pero wag naman yan. Ay nako, sa sobrang dami niyan, imposibleng kabisado pa niya lahat yan. Kita mo naman oh, napakarami niyan. Hindi niya yan mapapansin kung kukuha ka lang ng 1 piraso. Hindi mo naiintindihan kasi hindi ka katulad namin. Anong hindi nyo katulad? Na mayaman? Samantalang ako galing lang sa hirap? Kaya hindi ako makarelate sa mga pinagsasasabi mo? Ganun ba? Hindi naman sa ganun. Kaya lang... Ay nako, kung hindi mo lang din ako bibigyan ng kahit isa nito, pasensyahan na lang tayo. Buti pa kalimutan mo ng special someone mo ako. Hindi mo na makukuha ang gusto mo sa akin. Bago pa ito makapagsalita, ay tinalikuran niya na ang lalaki. Gaya ng dating gawi, maghapon muli siyang nagtampo at nagbabaka sakaling lumambot din ang puso ni Albert. Pero hanggang sa oras ng kanyang pag-uwi, ay hindi pa rin noon ibinigay ang kanyang gusto. Kaya naman, umuwi na lamang siya na nagdadabog. Oh, bakit parang Biyernes Santo yata yung mukha mo dyan? Ano nangyari? Ay nako, hindi na ako mahal ni Albert, Nay. Marunong na siyang tumanggi ngayon sa akin. Sus, ano na naman ba kasi ang pinag-awayan niyo? Kasi merong maliit na ginto doon yung papa niya. Hinihingi ko, ang dami kaya noon. Hindi naman yan mapapansin ng papa niya kung magkukulang ng isa eh. Tapos, hindi niya ako kinausap maghapon. Alam niyo, Nay, may secret door pala doon at nung buksan ko, hay nako, tambak ang mga alahas ng papa niya. Ang daming ginto. Ano ba naman yung kumuha lang siya ng 1 piraso para maibigay sa akin, di ba? Sa dami nun, hindi yung mahalata ng tatay niya. Ay, grabe. Talaga? Merong kwarto na puro ginto at alahas? Naku, kung makakakuha ka lang ng isa ron, anak, baka 1 mansyon nang may patayo natin. O di kaya 1 sasakyan ang pwede nating mabili. Yun na nga, Nay. Para 1 piraso lang pinagdadamot niya pa sa akin. Akala mo naman mabibilang pa yun ng tatay niya. Ay, grabe talaga. Ngayon lang ako nagalit ng ganito sa isang tao. Kung sino pa man yung kinababaliwan ko, siya pa ngayon ang kinamumuhian ko ng sobra. Dagdagan mo pa kasi ang paglalambing mo sa kanya. Baka kasi kulang ka lang sa lambing. Baka puro ka lang hingi, hindi mo siya pinapaligaya. Naku, Nay, araw-araw ko na siyang pinapasaya ngayon sa kama, no? Ang dami ko nang ginawa sa kanya kung tutuusin. Tapos ako, hindi naman araw-araw nanghihingi pero tinanggihan niya pa rin ako. Bahala siya. Kung susuwayin niya ako ngayon, magkakagulo at magkakahiyaan talaga kami. Ano nang balak mo niyan? Napangiti na lamang ang dalaga. Hindi niya na muna sinabi kung ano ang tumatakbo sa kanyang isip dahil may isang plano pa siya na balak gawin. Kinabukasan, habang busy pa ang lalaki sa kwarto, sinamantala niya ang pagkakataon. Nagtungo siya sa silid ni Sir Herano
at muling binuksan ang secret door sa ilalim ng kama nito. Dumampot siya ng 2 piraso ng ginto at mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. Ngunit paglabas niya sa ilalim ng kama, laking gulat niya nang makita niya si Albert. Nakatayo na pala roon ang lalaki at nasaksihan ang kanyang ginagawa. Bakit ka nandyan, Julia? Ha? Wala. Naglilinis lang. Bakit? Ano yung nasa bulsa mo? Ba't umuumbok yan? Anong laman yan? Wala nga sabi. Bakit bang kulit mo? Pero nagulat siya nang biglang usisain ng lalaki ang kanyang shorts. Muntik pa siyang mahubaran dahil doon. Sa huli, nahulog ang 2 piraso ng ginto na kinuha niya at mabilis yung napulot ng lalaki. Sa sobrang galit, hindi niya napigilang sampalin si Albert. Galit naman ang lalaki na tumitig sa kanya. Napakasama mo. Matapos ang lahat ng ginawa namin para sa'yo, pagnanakawan mo pa kami. Bakit? Kung di ka lang sana nagdatamot yan, hindi naman naaabot sa ganito. Ang bait-bait sa'yo ni Papa. Ang bait ko rin sa'yo. Tapos ganito lang ang gagawin mo sa amin? Wala kang utang na loob. At ako pa talagang walang utang na loob. Bakit ikaw? Matapos kitang paligayahin sa kama, pagdadamutan mo lang ako? Anong gusto mo? Ikaw lang lagi ang nakikinabang tapos ako wala man lang makukuha? Hoy, wala nang libre sa panahon ngayon, no? Kung alam ko lang na ganitong ugali mo, hindi na lang sana ako nagkagusto sa'yo. Humanda ka kay Papa pag uwi niya mamaya. Tingnan ko lang kung saan ka pupulutin. Aba, at nanakot ka pa? Bakit? Anong gagawin nyo? Ipapadampot nyo ako? Ipapadakip nyo ako at ipapatapon sa malayo? Ganyan na ba kayo mayayaman? Puro pera at impluensya na lang para man lamang sa kapwa? Mas masahol pa kayo kaysa sa amin. Bahala ka nga dyan. Tandaan mong araw nito. Mula ngayon, hindi na kita mahal. At hindi na ako magtatrabaho dito sa inyo. Last day ko na to. Quit na ako. I resign. Sabihin mo rin yan sa papa mo. Julia, sandali lang. Wala na akong pakialam sa'yo. Padabog na isinara ni Julia ang pinto. Lumabas na siya at mangyak-ngyak na umalis sa bahay na yon. Masakit man yon para sa kanya, pero kailangan niyang panindigan ang galit para ipakita sa lalaki ang kanyang hinanakit. Ganoon talaga siya kapag hindi na pagbibigyan sa kanyang gusto. Ganoon din ang dahilan kaya siya nakipag-break noon sa mga dati niyang nobyo. Gulat naman ang kanyang ina nang mabalitaan ang kanyang pagre-resign. Ano ka mo? Hindi ka man lang nagpaalam kay Sir Herano? Alangan naman hintayin ko pa siya. 7:00 pandating nun sa bahay tapos ako, uwing-uwi na ako kanina dahil sa galit. Basta, bahala na siya magsabi sa tatay niya. Wala na akong pakialam sa kanila. Kung yan ang desisyon mo, anak, hindi kita pipigilan. Kung saan ka masaya. Maghahanap na lang ulit ako ng ibang trabaho. Pahingi na lang ako ng pamasahe, Nay. Pupunta ako sa Bulacan. Doon ako maghahanap ng trabaho. Ay, sige. Bibigyan kita mamaya. Bukas ka na ba aalis? Oo, bukas na. Siguradong hahanapin nila ako at ayoko sila makita. Lalo na yung Albert na yon. Kaya magpapakalayo-layo muna ako. Ay nako, ikaw talaga. Manang-mana ka talaga sa akin kapag nagtatampo. Isang pabor lang na hindi na pagbigyan, hiwalay na agad. Yan ang dahilan kaya hanggang ngayon hindi na ako nakahanap ng kapalit sa tatay mo eh. Ay nako, sobra talagang pinasama ni Albert ang loob ko. Pero akala niya tapos na kami, na hanggang doon na lang yon. Nagkakamali siya. Kahit wala na kami, sisirain ko ang buhay niya para makita niyang hinahanap niya. Bakit anak? Ano na naman ang binabalak mong gawin? Baka hindi niya alam. May video ko ng isa sa mga nangyari sa amin dati. Wala siyang kaalam-alam na vinidyohan ko yung nangyari sa amin. At yun ang gagamitin ko para hututan siya. Wow! Grabe, panteleserye na tong ginagawa mo, anak. Pero ikaw ang bahala dyan, ha? Buhay mo yan. Ako may sarili rin akong problema na dapat harapin kay Ramon. Lalo na't nalaman na ng asawa niyan tungkol sa amin dahil sa mga tsismosa nating kapitbahay. Ayun, pati tuloy ako may gulo ngayon at hindi mo na kita matutulungan dyan, ha? Hindi na bale, Nay. Ako na bahala dito. Kayang-kaya ko to. Tingnan na lang natin kung makakalabas ka pa kapag kumalat ang video nating dalawa. Nanlisik ang kanyang mga mata, dala ng sobrang galit.
Nang sumunod na araw, bumiyahe na siya patungong May Kawayan, Bulacan at doon naghanap ng trabaho. Mabuti na lamang may bakanteng posisyon bilang production worker sa Lemon Square na nadaanan niya. Kaya doon na siya nag-apply at hindi kalaunan ay natanggap. Gamit ang perang ibinigay ng kanyang ina, nangupahan siya ng maliit na kwarto doon para may matuluyan siya sa pag-uwi na malapit sa trabaho. Mukhang mapapatagal ang pananatili niya doon. Nag-usap na kasi sila ng kanyang nanay na medyo matagal siyang hindi uuwi sa Pampanga. Isang araw, habang naghahanda sa pagpasok si Julia, biglang tumawag ang kanyang ina. Hello, Nay? Bakit? Anak, nagpunta rito si Herano kanina. Tinatanong ka niya. Ano naman ang sabi niyo? Ayun, sabi ko nasa ibang lugar ka na, malayo rito. Kaso, galit na galit eh. Nalaman na pala niya yung panghuhut-hut na ginagawa mo kay Albert, pati dun sa pagtatangka mo sa alahas niya. Kaya gusto ka raw niya makausap. At kapag hindi daw kita binigay sa kanya, magkakagulo raw tayo dito. Ay, Diyos ko, natatakot na ako, anak. Hay nako, ganyan naman sila mayayaman eh. Gagamitin talagang impluensya para man lamang ng kapwa. Hayaan nyo, Nay. May alas ako sa kanila. Gagamitin ko na yon para baliktarin sila. Tingnan ko lang kung hindi sila magdusa kapag napahiya ang anak niya sa gagawin ko. Nang araw ding yun, ikinalat niya na online ang kanilang sex video. Nilapatan pa niya yon ng caption na pamamahiya kay Albert. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti na ngang nag-viral ang kanilang video. Marami na ang nakapanood, nag-download at nag-share. Marami rin ang natawa dahil sa performance ni Albert sa kama. Parang hindi raw ito sanay at nagbukang bata na tinuturuan ng magulang. Sa pagkalat ng naturang video, nasira ang pangalan ni Albert sa kanilang bayan, pati na rin ang kanyang ama dahil kilala ang kanilang pamilya na matataas na tao sa kanilang lugar. Dahil dito, hindi na nakapag-enroll si Albert sa eskwelahan. Natanggalan pa siya ng scholarship dahil sa skandal na yon. Lalo siyang hindi nakalabas ng bahay hanggang sa mauwi na yon sa depresyon. Lagi na lang siyang nagkukulong at umiiyak sa kanyang kwarto. Hindi na siya makausap ng maayos at hindi na rin makakain ng mabuti. Si Julia naman, kampanteng-kampante lamang dahil sanay na siya sa mga ganoong kalaswaan at tinakpan niya pa ang kanyang muka. Awang-awa ang ama ni Albert sa kanya. Kinabukasan, tumawag si Herano sa kanyang inang si Carlota. Nag-usap sila sa Skype via video call. Nay, maganda kayo. May papabarang po ako sa inyo. Bakit, anak? Teka, biglaan naman yata yan. Ano ba ang problema? Hindi niyo pa po ba alam? May nanloko po sa apo ninyo. May babaeng nanloko sa kanya. Matapos siya utu-utuin, kinalat pa ng babae sa internet ang private video nila. Ang kapal ng babaeng yon. Hindi na siya nahiya sa pinaggagawa niya. Tapos, pinagnakawan pa kami nun dito sa bahay, Nay. Pati yung kwintas ng asawa ko natangay niya. Sirang-sira na rin ang reputasyon ni Albert ngayon. Pati sa school niya, tinanggalan na siya ng scholarship. Hindi na tuloy makapasok dahil nahihiya siya sa mga tao. Ano? Sino yung hayop na babaeng yan na sumira sa apo ko? Ipakita mo siya sa akin. I-send mo ang litrato ng hinayupak na babaeng yan. I-PPM ko na lang sa inyo, Nay. Naging kasambahay namin siya dito. Ang akala ko naman matino siyang babae, kaso mas malala pa pala sa demonyo. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Nasaan na si Albert? Gusto kong makausap ang apo ko. Nandun po sa kwarto niya, Nay, nagkukulong. Mamaya na lang siguro. Susubukan ko muna siyang kausapin ulit. Alam niyo naman ang ugali ng apo niyo, kaya nahihirapan talaga siya ngayon. Umanda sa akin ang babaeng yon, kung sino man siya. Nang gabi rin yun, natanggap ni Lola Carlota ang litrato ng babaeng tinutukoy ni Herano. Nakita niya yun. Halos umasim ang muka ng matanda sa itsura ng dalaga.
Ayon sa kanyang anak, Julia Di Magibaraw ang pangalan noon. Humanda ka sa aking hayop ka. Kung nagawa mong lokohin at utuin ang apo ko, pues wala ka nang mauuto ngayon sa gagawin ko sa'yo. Gigibain kita. At agad niyang sinimulan ang ritual ng pagpaparusa. Ginamit niya ang isang backup phone at doon dinownload ang litrato ng babae. Nang i-zoom in niya ang mukha nito sa screen, sinimulan niya yung dasalan habang napapalibutan ng mga itim na kandila sa lamesa. Madilim ang silid at isang lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Maya-maya pa, kumuha siya ng isa sa mga kandila at sinimulang patakan ang screen. Sa bawat patak ng kandila, umuusal ng kakaibang ritual si Lola Carlota, gamit ang kanilang wika sa Pampanga. At nang mapuno na ng patak ng kandila ang screen ng cellphone, binudburan niya ito ng itim na pulbura at binuhusan pa ng 5 piraso ng uod at maliliit na insekto na agad dumikit sa patak ng kandila. Kinabukasan, magkausap sina Albert at Lola Carlota sa video call. Apo, kamusta ka na dyan? Medyo okay na po, Lola. Nahihiya po ako sa mga tao. Nakapag-usap na nga po pala kami ni Papa kanina. Hanggang ngayon ba'y hindi ka pa rin pumapasok? Hindi ko po kaya, Lola. Sabi ko po kay Papa next year na lang ako papasok. Hihinto muna ako ngayon. Hindi ko po talaga kaya. Hiyang-hiya po ako sa mga tao. Kung yun ang makapagpapagaan sa loob mo, sige, ayos lamang. Tatanggapin ko na rin. Huwag ka mag-alala. Naipaghiganti na kita, Apo. Hindi magtatagal, matitikman ng babaeng yan ang parusang hindi niya iniisip na mararanasan niya. Sorry po, Lola. Kung hindi lang sana ako nagpauto at nagpakatang sa babaeng yun, hindi niyo na sana ginawa yan. Kasalanan ko po ang lahat ng ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Apo ko. Kung walang mga taong mapang-abuso at mapagsamantala sa kahinaan ng iba, hindi rin aabot sa ganyan ang sitwasyon mo. Kaya ipagkatiwala mo ito sa akin. Ako na ang sisira sa buhay ng babaeng yon para malaman niya kung gaano katinding pagkakamali ang ginawa niya na pagsamantalahan ka. Salamat po, Lola. Sayang, siya pa naman yung ikinukwento ko sa inyo dati na bago naming kasambahay na medyo gusto ko. Akala ko kasi nung una mabait talaga siya. Hiniram ko pa nga yung itim na libro niyo dahil balak ko sana mag-aral ng gayuma para mapalapit siya sa akin. Kaso, nalaman ko may gusto rin pala siya sa akin. Kaya hindi ko na itinuloy. Tapos akala ko nun totoo na yung pagmamahal niya. Hindi ko akalain ganitong gagawin niya, Lola. Kaya lang pala niya ako minahal para makahuthut siya ng pera sa amin. Hindi niya na yun magagawa ngayon. Lalo na't hindi magtatagal, masisira na rin ang kanyang buhay. Mas matindi pa sa pagkasira ng buhay mo ngayon. Maraming salamat po ulit sa pag-unawa niyo, Lola. At pasensya na ulit sa katangahan ko. Promise po, hindi na po ito mauulit. Maagang bumangon si Julia nung araw na yon para sa panibagong araw ng trabaho. Bago maligo, umupo muna siya sa inidoro para maglabas ng dumi sa katawan. At pagkatapos noon, wala sa loob na sinilip niya ang inidoro. Nagulat siya dahil may nakahalong uod at insekto sa dumi niya. Siksikan ang mga yon at nakakapangilabot tingnan. Sa sobrang takot, agad niya yung binuhusan para mawala sa kanyang paningin. Labis na kinabahan si Julia. Akala niya nagkataon lamang yon, pero sa tuwing tatawagin siya ng kalikasan, lagi na lang may halong uod at insekto ang kanyang dumi. Hindi na yun nawala at lalo pang dumarami. Akala ni Julia wala nang mas lalala pa roon,
Subalit sa pagdaan ng mga araw, may kapansin-pansin siyang nakita sa kanyang muka. Mula sa ilalim, parang kumukulubot ang kanyang balat at nanunuyot. Pumuputi at nagiging buhaghag ang kanyang buhok, at parang medyo tumatabingi ang kanyang likod. Naramdaman niya rin na siya ay parang nagiging kuba. Ang buong akala niya ay epekto lamang yon ng stress, pero lumipas pa ang ilang mga araw, mas lalo pang tumitindi ang kanyang pagtanda, hanggang sa hindi niya na halos makilala ang kanyang sarili. Ibang-iba na ang kanyang itsura ngayon. Parang sa loob lamang ng isang linggo ay naging 80 anyos na agad ang edad niya base sa kanyang itsura. Nang siya ay magsalita, naging magaspang na rin ang kanyang boses. Nagsimula na rin siyang makaramdam ng rayuma at ibang mga karaniwang sakit na pangmatatanda. Dahil dito, hindi na rin nagawang makapasok ni Julia. Nang sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanyang boss, natakot lang yon at tinaboy pa siya. Iba-iba naman ang naging reaksyon ng iba pang taong nakakakita sa kanya. May iba na aawa, ang iba naman natatawa. May iba ring nagbubulungan, pero sa kabila ng lahat, wala sa mga ito ang nagmalasakit man lang sa kanya at nag-alok ng tulong. Lalo siyang nanlumo sa kanyang sarili. Dahil dito, nawalan na rin siya ng ganang lumabas ng bahay at gaya ng ginagawa ni Albert ngayon, nagkukulong na lang din siya sa kanyang apartment. Kinabukasan, napilitan na siyang sunduin ng nanay niya roon nang mabalitaan nito ang nangyari sa kanya. Pati yon ay gulat na gulat rin at awang-awa sa kalagayan ng kanyang anak. Diyos ko, anak, ano nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganito? Hindi ko po alam, Nay. Sa tingin ko, pinarurusahan na ako ng pamilya ni Albert. Di ba, mambabarang daw ang lola niya. Mukhang siya nang gumagawa nito sa akin. Naku po, Diyos ko, ano na kaya ang gagawin natin? Natatakot po akong bumalik sa Pampanga, Nay, dahil sigurado lalo lang nila akong lalayitin doon kapag nilaman nila ang aking kalagayan. Pero mukhang hindi na rin po ako magtatagal dito, Nay, kasi natanggal ako sa trabaho dahil sa nangyari. Wala nang may gustong tumanggap sa akin, kaya wala na rin ako ipambabayad dito sa apartment. Huwag ka mag-alala, anak. Akong bahala. Ako na muna magbabayad ng apartment mo para hindi ka muna umuwi sa atin. Mas delikado ka ron dahil hinahanap ka pa rin ni Hirano. Ako na lang ang sumasalo sa galit niya sa'yo kapag pumupunta siya sa bahay. Pero hindi talaga kita kayang isuko sa kanya, anak. Kahit anong mangyari, kahit barangin din nila ako. Nay, ayoko po ng ganito. Ayokong tumanda ng ganito kabilis, Nay. Huwag ka mag-alala. Gagawa tayo ng paraan. Hahanap ako ng pwedeng makagamot sa'yo. Basta dito ka lang muna, ha? Pasensya pa na po, Nay. Sorry po sa lahat ng mga nagawa ko. Pati ako nagsisisi na rin sa lahat ng mga ginawa ko sa buhay ko, anak. Sa tingin ko, ito na ang karma nating dalawa. At ikaw ang mas naapektuhan. Hindi ko ito matatanggap. Pagkatapos tumanda ng muka at katawan ni Julia, labis na kalungkutan ang namayani sa apartment. Walang oras na hindi siya ginugulo ng kanyang takot at konsensya. Bukod sa pagtanda,
Isa ring nagpapahirap sa kanya ay ang kanyang pagdumi, na tuwing maglalabas siya noon, lagi itong may halong uod at insekto. Minsan buhay pa ang mga yun at gumagapang sa kanyang inidoro. Sobrang baho rin ng amoy na inilalabas ng mga ito at madalas ay natutumba na siya sa loob ng banyo dahil sa pagkahilo. Ang buong akala niya, kapag kinalat niya ang video ni Albert ay masisira ang buhay ng lalaki. Pero ngayon, parang ang buhay niya pa ang mas nasira kesa dito. Dahil ang videong pinakalat niya ay siguradong makakalimutan din ng lahat at makakapamuhay pa uli ito ng normal, lalo na at may pera naman ang kanyang pamilya. Pero sina Julia, wala nang ang pera, ganoon pa ang sinapit. At kahit ano pang gawin niya, siguradong hindi na rin siya makakapamuhay ng normal sa ganoong kalagayan. Kaya naman, matapos ang ilang linggong pag-iisip, isang desisyon ang namuo sa kanyang loob. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina at ikinagulat din noon ang kanyang sinabi. Kinabukasan, sinundo na siya ng kanyang nanay at bumalik na sila sa Pampanga, at ang unang lugar na kanilang pinuntahan ay ang bahay ni Naherano. Kahit alam niyang mapapahiya siya oras na makita ng mga ito ang kanyang muka, ay ginawa niya pa rin. Desperada na talaga ang dalaga. Anong ginagawa mo ritong babae ka? Sir Herano, alam ko po, napakalaki ng kasalanan ko. Kaya ngayon po, ibinababa ko ang sarili ko at humihingi po ako ng tawad sa inyo. Para saan pa? Sinira mo ng buhay ng anak ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakapasok sa eskwela. Natanggalan siya ng scholarship. Ang daming nawala sa kanya. Higit sa lahat, sinamantala mo ang kahinaan niya. Alam ko po yun, Sir Herano. Kaya nga po, humihingi ako ng tawad. Nagsisisi na po ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Ano pang silbi ng paghingi mo ng tawad? May babalik mo pa ba sa dati ang buhay ng anak ko? Alam ko pong wala na akong magagawa para mabago pa ang buhay niya. Pero sana hayaan niyo po akong mabigyan ng pagkakataon na mabuhay muli at maituwid ang pagkakamali ko. Magbabago na po talaga ako. Hindi ko man maibabalik ang nangyari, pero nangangako ako na hindi na ako gagawa ng masama sa kapwa ko at hindi ko na sasamantalahin ang kahinaan ng iba. Sana mapagbigyan niyo po ako ng pagkakataong magbago at mabuhay pa muli na normal. Parang awa niyo na po, sir. Nagmamakaawa po ko sa inyo. Samantala, naririnig ni Albert ang kanyang sinasabi pero hindi ito lumalapit. Nakatanaw lang yun habang nagngingilid ang kanyang mga luha. Sa bandang huli, walang malinaw na sagot na nakuha si Julia sa kanyang amo. Hindi niya alam kung napatawad ba siya nito o hindi. Pero pinili niyang wag mangulit para hindi lalong madagdagan ang sama ng loob nito sa kanya. Dahil sa nangyari, tinanggap na lang niya na baka ito na talaga ang kanyang kapalaran. Makalipas ang 1 taon, doon palang nakabalik sa normal na buhay si Julia. Bumata ng muli ang kanyang muka at naging normal na ang paglabas ng dumi sa kanyang katawan. Gaya ng kanyang pangako sa sarili, binago na niya ang kanyang buhay. Hindi na siya ang dating Juliang malandi at mapagsamantala sa mga tao. Pati ang nanay niya ay nagpalit na rin ng trabaho. Isa na itong tindera ngayon sa palengke. Siya naman isang cashier sa maliit na grocery store sa kanilang lugar. Ginawa niya ang lahat para makapagdulot ng mabuti sa kapwa. Hindi niya sinayang ang pagkakataon na ibinigay sa kanya.
Mukhang inabot ng 1 taon bago siya napatawad ng pamilya ni Albert at doon palang binawi ang sumpa sa kanya. Ang mahalaga, wala na ang sumpa ng barang kay Julia at makakapagsimula ng muli ng bagong buhay. Si Albert naman, nakabalik na sa eskwelahan at nanumbalik na rin ang tiwala niya sa kanyang sarili matapos lumiban sa buong school year dahil sa nangyaring eskandalo. Lahat sila ngayon ay naging mapayapa na ang kanya-kanyang buhay. Yun! Iba talaga ang karma. Kaya kayo dyan, mga entengero, dapat mabait lang tayo. Huwag masyadong ambisyoso. Makontento sa kung anong meron tayo, maging masaya sa lahat ng bagay na nasa paligid natin. Ang dami ko na namang sinasabi. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Kung nasan man po kayo ngayon, mag-iingat kayo. Ang pinakamahalaga sa lahat, alagaan natin ang mga sarili natin. Huwag po nating pababayaan emotionally, spiritually, at kung ano-ano pang lilililid dyan. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Ay, teka, meron nga po pala tayong shoutout, munti ko na makalimutan. Hello! Simulan po natin kay Manny Maniego. Hello po sa inyo, sir. Shoutout kay Diaries Yuki, kay Mercedita Balana Reyes, kay Bru. Ingat po kayo dyan sa SG lagi, ma'am. Hi kay Elizabeth Sune, kay Vicky Abut, kay Robert Crimen. Happy birthday po kay Isabel Ketunuti from Roslyn Jimenez. Muntik na akong mahirapan dun ah. Hi po kay Leonora Consensino. Shout out kay Meng Paraton, kay Marie, kay Michael Del Rosario, kay Billy Ray, Jenny May Buendia at kay Ray Buendia. From Lucy Buendia, isama na po natin si Ellie Buendia. Shout out din po kay Frederick Ganagana, kay Margie Gianga, kay Miguel Sandra Maria from Germany. Hello po kay Kimpoy Feliciano. Sir, maraming salamat sa pag-correct sa atin. Hi kay Gemma, kay Charson Tamidles, kay Pretty Mix Yasmin. Hello kay Analie Villega, kay Doris Estander, kay Filipinas Nicolas. Filipina ba lang pala? Labo nun isa pa. Hi kay Filipina Nicolas, kay Prince Jose. Hi din po kay Monica Nieves, kay Catherine Fantinalgo, kay Chris Alcantara, kay Janet Cisneros. Hi kay Joe, kay Christine, kay Glory Dordas, from Patrick Dordas. Hi din po kay Charlene Gumansing. Hello kay Inday Besel TV. Hi po kay Ate Aya, kay Merly Fatalia, kay Judilyn Martin, kay Ami Bug, kay Miss Maura. Hello po kay Elizabeth Maramot, kay Christine Olasiman, at syempre kay Ma'am Honey Austria. Sa mga hindi po nabanggit, marami pa po tayong video na darating. Maraming salamat po ulit mula sa Kwentong Enteng.